Ang Devil Emperor. Credit to the author. 364 hanggang 70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. May nangyari ba? Nanigas ang puso ni Ethan. Nakipagkamay si Lola habang tumatawa ng tuyong-tuyong, hahaha, Katie wala Kindstone, ayos lang siya. Siya ay, nasa isang liblib na lugar lang. Pag-iisa. Tapos na ang esoteric debate at nagsimula na ang alitan sa 8 bahay. Ano ba ang ginagawa niya, ang Panginoon ng bahay, at nag-iisa? Tinitigan niya ang grupo ni Lola, napansing hindi maganda ang kanilang mga reaksyon. Alam niyang may nangyayaring hindi maganda. Ngunit naputol ang kanyang pagtatanong nang biglang lumalakas na boses ni matandang Peyton, dumating na ang kanilang mga kamahalan, ang prinsipe ng korona at ikatlong prinsipe. Gulat na gulat, mausisa na tumingin sina Rufus at ang iba pa. Ang prinsipe ng korona ay palaging sumusunod sa mga turo ng kanyang ninuno at halos hindi bumibisita sa mga maharlikang tahanan. Bakit naiiba ang panahon ngayon, hayagang sumusuway sa tradisyon at pumupunta sa ika-8 tahanan? Tinitigan ng matalim ni Lola si Ethan at nagbigay ng conclusion, alinman sa nararamdaman niyang nanganganib ang kanyang posisyon at napilitang makialam, o ang angka ng Larsen ay dapat na maging masigla na kahit ang dakilang prinsipe ng korona ay kailangang magtamasa ng kanilang kaluwalhatian. Kinamot ang ilong ni Ethan at kumislap ang mga mata, nakita ko na siya minsan at may iniwan siyang impresyon sa akin. Sumusunod siya sa etika, patas ang pakikitungo sa lahat, pero ginagawa niya ang lahat ng may malinaw na layunin. Siya ay banayad at matalas, at hindi niya gustong makialam sa alitan ng mga bahay. Para siyang isang matandang Zorro na nanunood ng apoy na nagliliyab mula sa gilid. Pero siya mismo ang nagkusa na pumunta rito para mapalapit sa atin. Mayroon siyang malinaw na layunin. Kung ano ang mangyayari, maghintay na lang tayo at tingnan. Tumango ang kanyang mga kakampi. Si Ethan ay tuso at kalmado kahit sa ganitong sitwasyon, kaya naman hinangaan nila ito. Si Katie wala Kindstone, ang kanyang kamahalan, ang korona prinsipe ay naparito upang dumalaw sa sambahayan ng mga Larsen, ngunit tiyak na may gusto rin siyang pag-usapan na sekreto. Mas makabubuti kung magpaalam muna tayo, sabi ni Rendan. Tumango si Ethan, at pinapuntis sila ni Fulton sa isa pang silid, Tanabani, Panginoon Graham, napakamaalalahanin mo. Agad silang umalis, dahil sa sumunod na sandali, may pumasok na may masigla at matapang na tawa, hahaha, kapatid na imperial, ang buhay na buhay ng inyong prosperity compound. Muntik na akong harangan ng mga taong nasa labas ninyo. 2 gininto ang lalaki ang pumasok kasama ang kanilang mga tagapaglingkod sa likuran nila, si Crown Prince at si Charlie Luen. Natawa si Ethan sa loob-loob niya nang makita ang una, magaling siya. Ginawang rehente at prinsesa ng emperador ang mga kapatid ng pamilyang Larsen at nang makuha ang dahilan, agad siyang lumabas mula sa mga gawaing kahoy. Kaya naman nakakailang ang dalawa na itaboy siya palayo. Bagamat wala naman silang pag-aalinlangan tungkol sa pangalawang lalaki. Lumingon si Ethan sa bola ng taba habang umiiling. Kung iisipin, hindi ba't hinaila rin siya ng mataba? Magkamag-anak nga ang dalawang ito, humph. Patawarin mo po ang aking paglabag sa hindi paglabas upang salubungin kayo, kamahalan. Hinaila ni Andrea ang kanyang kapatid upang yumuko sa harap ni Luenbo. Habang si Ethan ay nakatayo sa likuran nila, mukhang nababagot at walang gaanong mahalagang gagawin. Hindi pinansin ng Crown Prince ang halatang kabastusan na ito at sa halip ay tinulungan silang tumayo ng may ngiti, pakiusap, pamilya na tayong lahat ngayon. Hindi mo kailangang maging ganoon kalayo. Tawagin mo na lang akong kuya. Nagulat si Andrea. Natagpuan ng magkakapatid na mabait, at mapagkumbaba siya. Labis silang nagpapasalamat. Gayunpaman, nakita ni Ethan ang lahat. Hindi naman nawala ng saysay ang dalawang buhay niya. Oh, Katie wala Kindstone? Ikaw na ang naging pinakamahusay na steward Katie wala, sa ilalim ng langit sa ngayon. Ikaw ang namamahala sa lahat ng gawain ng Titans. Sa ilalim ng isang tao at higit sa lahat. Binabati kita sa pagtanggap ng walang hanggang kaluwalhatian. Alam kong huli na, ngunit tanggapin mo sana ang aking papuri. Lumapit ang prinsipe ng korona kay Ethan at gumawa ng isang tame time at perpektong pagyuko, na may anggulong 90 degree pababa. Kung mas mahinhin lang siya, nakaluhod na sana siya ngayon. Nagulat ang lahat sa kanyang kahinhinan.
Ang taong yumuyuko roon ay ang kanyang kamahalan na prinsipe ng korona. Ang tanging nakatanggap ng ganitong paggalang ay ang emperador o ang apat na haligi. Ang pitong Panginoong may lupa ay malinaw na hindi sakop. Ngunit narito siya at binibigyan si Ethan ng pinakamalaking respeto na maibibigay ng pamilya ng imperyo. Lahat ng nakatingin sa kanila ay naantig sa ginawa niya. Maliban kay Ethan, na hindi naniniwala sa anumang peking kahinhinan, ay nanood lamang ng may malamig na tingin at maikling tango, alam ko na. Sa susunod, bilasan mo na lang. Paf! Paf! Halos bumulwak ang dugo ng parang alon habang ang mga tao ay natamba at nagtawanan. Nabigla rin ang yumuyukong prinsipe. Nanginig ang kanyang mukha at namula na parang bowl ang apoy. Hindi gaanong nakapag-control si Charlie Luen at nagmura, kapatid, paano mo siya natatapakan? Taos-pusong binabati ka ng kuya mo at ganito mo siya pasasalamatan. Para mas mabilisan. Para bang tayo talaga ang may mali dito? Sabi niya nahuli siya at humingi ng tawad. Ano, hindi ko ba siya pinatawad at ngayon ay hindi ko na siya kayang pagsisihan? Ano pa ba ang kailangan mo? Umikot ang tingin ni Ethan. Paf! Paf! Tiyak na agos ang dugo kung ipagpapatuloy niya ito. Sa sobrang galit ng mataba ay nanginig ang kanyang mantika at lahat ng nasa paligid, namimentes ka. Hindi ba kami makakatanggap ng kahit isang simpleng magalang na pagbati mula sa iyo? Huwag mong isipin na hindi ko gagawin, hindi ko gagawin. Aba, bugbugin mo ako. Sige na. Natatawang sabi ni Ethan, sabay turo sa matabang babae. May usok na lumalabas sa mga tainga ng mataba. Gusto niya sanang ilagay ang tuso sa pwesto niya, pero matalino siya para malaman kung kailan siya natatalo, kahit hindi naman nalalamangan. Kaya, habang mukhang malakas ang dating niya, hawak niya ang isang mamantikang kamay, nagkataon man o hindi, nahawak ang kamay ng korona prinsipe sa paraang hinihila siya ng kalaban, at saka sumigaw, kuya, huwag mo akong pigilan. Ilalagay ko ang tuso na ito sa pwesto niya dahil sa ginawa niya sa iyo. Kumaibot ang bibig ng prinsipe ng korona. Naiintindihan ko na kung bakit ang matandang pangatlo ay naging magkapatid na ni Ethan. Tingnan mo sila. Ang isa ay may talento sa drama, mayabang at nakakainis, na itinataas ang ilong kahit sa harap ko, ang korona prinsipe. Hindi rin naman magaling yung isa. Wala na siyang lakas pero gusto pa rin niyang magpanggap, hinihila ako papasok sa akto niya. Parang dalawang gisantes na nasa isang pod ang dalawang ito. Isang bromance na gawa sa langit. Taliwa sa kanyang iniisip, alam niyang may kapangyarihan si Ethan na tumbasan ang ugali ng lalaki. Ang tanging pagpipilian niya ay ang makipagkaibigan sa lalaki. Kaya't natawa siya, hahaha, napakabago at makatwira ni Katie Wala-Kinestone. Talagang hinahangaan kita. Matandang ikatlong, iyon ang taos-puso kong paghingi ng tawad at tama ang sinabi ni Katie Wala-Kinestone. Hindi ka maaaring makialam. Humph! Isipin mo ang sarili mo na pinayagan ka na ng kuya mo. Sa susunod. Humph! Ikinuyom ng mataba ang manggas niya, sinasabi ang linyang iyon na parang natural lang, habang muntik nang atakihin ng takot sa loob-loob niya. Nako, mommy, malaya na ako sa wakas. Kung nakipaglaban lang ako sa kakatwang yan, malamang ay lumambot na ang katamtaman kong 400 kilo na taba. Ngumisi lang si Ethan. Bumalik silang lahat sa sala at naupo. Pumalakpak ang korona prinsipe para ibigay ng kanyang mga tauhan ang kanyang regalo. 12 ng mga sangkap para sa ika-8 baitang at ilang materyales para sa ika-6-7 baitang. Ang mga materyales na ito ay higit na nakahihigit kahit sa dating tinatawag na tunay na kayamanan ng Diamond Sand Ethan. Sa mga ito, ang si Phantom Wing ang namumukod tangi, ang mga pakpak ng isang ika-7 antas na espiritual na halimaw, ang Abyss Phantom Butterfly. Ang Abyss Phantom Butterfly ay napakabihirang makita, nagmumulto sa madilim na kailaliman ng pinakamalalaking karagatan. Ito ay malalangit, dalubhasa sa paggamit ng mga ilusyon at mabilis sa tubig. Kahit isang eksperto sa peak radiant stage ay hindi makakataka sa mga ilusyon ng nilalang na ito, iniaalay ang kanyang kaluluwa para pagpistahan nito. At napanatili ng mga pakpak na ito ang espesyal na katangiang iyon. Ang mga ito ay mas mahusay kaysa sa kanyang dating mga pakpak ng kidlat, kapwa sa lakas at pag-atake. Habang tumataas ang yugto ng pag-unlad ng isang cultivator, mas sinasanay niya ang kanyang kaluluwa, kaya naman mas hinahanap-hanap ang mga soul attack.
Ang si Phantom Wings ay isang bangungot para sa kahit sinong Radiant Stage Expert, o kahit na mas mataas pa. Habang nakatuon ang mga mata sa regalo ng Crown Prince, bumantong hininga si Ethan. Siguro ay may malaking kayamanan ang pamilya ng imperyo na naipon sa loob ng 1,000 taon para maibigay ng isang simpleng Crown Prince ang isang napakahalagang regalo. Napansin ng Corona Prinsipe ang kanyang tingin at tumango ng nakangiti. Katie, wala Kindstone, alam kong mayroon kang mga pakpak ng kidlat, ngunit nawala mo ang mga ito sa esoteric debate. Pakiusap tanggapin mo itong Reg Along inihanda ko para sa iyo. Karapat-dapat ang bawat gantimpala. Ano ang nais ng Corona Prinsipe na gawin ko bilang kapalit? Ngumiti si Ethan. Hindi siya kailanman naniniwala sa libreng pananghalian. Umiling ang prinsipe ng Corona at ngumiti ng malabo. Si Katie, wala Kindstone ay isang pambansang bayani, at ang angka ng Larsen ay isang pambansang yaman. Ang tanging hangad ko lang ay magtulungan tayong dalawa para sa kaligtasan ng ating imperyo. Iyan ang aking mapagpakumbabang kahilingan. Humph, parang kami ang mga alipors mo. Tigilan mo na ang pagiging maarte. Napangisi si Ethan sa loob. Matagal nang naubos ang kaunting pasensya ng mataba, tanggapin mo na lang ang kabutihang loob ng nakatatandang kapatid. Ano pa ang dapat isaalang-alang? Hindi ba't makakatulong ito sa iyo na magsumikap pa para sa Titans? Ito ay isang likas na responsibilidad ng angka ng Larsen, na ngayon ay isang mahalagang bahagi ng ating bansa. Sumulyap sa kanya si Ethan, natawa, ngunit tumango rin. Itinuring niyang kakampi ng prinsipe ang mataba sa pagpunta rito, ngunit nagbago ang kanyang opinyon nang marinig niya ito ngayon. Gusto ng Corona Prinsipe na ang angka ng Larsen ay makipagtulungan sa kanya, para sa kanya. Kung tungkol naman sa kaligtasan ng bansa at mga ganoong gimmick, pangalawa na lang iyon. Ngunit ang katangahan ng mataba, na isinagawa dahil sa kamangmangan, ay nagpabago sa nilalaman nito, dahilan para magtrabaho ang angkan ng Larsen para sa Titans at sa gayon ay tinanggap ang regalo ng lubos. Sa naging takbo ng pangyayari, ang tila pagtulong ni Crown Prince ay sa katunayan ay pagtulong sa angkan ng Larsen na makatakas sa kamay ng Crown Prince. Ang pagsisikap para kay Titans at ang pagpanig sa Crown Prince ay hindi magkatugma. Kaya't nasayang ang regalo ng prinsipe ng Corona. Itinatago ng mataba ang sarili. Napakatalino niya. Iniisip ko kung nakakabasa ba ang prinsipe ng Corona sa pagitan ng mga linya. Naku, magagalit siya ng husto kung magagawa niya. 365. Pagkatapos ng kaunting kwentuhan, tumayo ang prinsipe at yumuko bago umalis. Natuwa naman si Ethan na pinaalis siya, habang nakangiti ng todo. Punong-puno siya ng kayabangan, akala niya'y hindi pa nalalaman ng Crown Prince na ipinagpalit na siya ng mataba. Gayunpaman, naisip ni Ethan na medyo nakakahiya ang tumanggap ng ganoong kalaking regalo ng walang kapalit. Hindi naman sa kasalanan niya. Ang lalagyan ng mantika ang dapat sisihin sa pagsira sa mahusay na plano ng kanyang kuya. Habang si Ethan ay ligtas. Tungkol naman sa paglilingkod kay Titans, hindi naman ito problema. Sino ang makapagsasabi kung kanino nabibilang ang magiging Titans? Habang natatawa sa loob, pinanood ni Ethan ang pag-alis ng mga prinsipe, pagkatapos ay bumalik sa loob na mas presko kaysa dati. Tungkol naman sa magkapatid na iyon, wala silang natanggap kundi isang hajisan ng patpat ng hawakan ng prinsipe ng Corona ang kanyang mga kamay. Pangatlong kapatid, salamat sa pagsama sa akin. Kung hindi, imposibleng makipagkaibigan sa mayabang na Katie, wala Kindstone kahit na ako ang dumating bilang prinsipe ng Corona. Huwag kang ganyan, kuya. Malapit lang tayo, ikaw at ako. Siyempre tutulungan kita. Hinampis ng mataba ang malambot niyang dibdib, isinisigaw ang kanyang bromance. Ngunit sa sumunod na segundo, ang kanyang mga matang parang butil ng butil ay naging pabago-bago. Kuya, hindi ba't lagi kang tutol sa paglapit natin sa mga bahay? Kung gayon, bakit? Bumantong hininga ang Corona Prinsipe, iniisip mo siguro na nilalabag ko ang utos ng amang imperial sa paggawa nito, tama ba? Hay, ha? Ang amang imperial ay humihina na at ang kanyang pamamahala sa korte ay bumababa sa bawat taon. Dahil ang angkan ng Larsen at ang Regent Estate ay parang apoy at tubig, magiging mapanganib na madali para kay Titans na mahulog sa kaguluhan at sirain ang kawawang puso ng amang imperial dahil sa pagkabalisa. Bilang anak niya, dapat kong ayusin ang mga bagay-bagay. Kaya naman gusto kong mapalapit sa umuusbong na angkan ng Larsen upang makapag-isip ako sa pinakamahirap na sandali at magkaroon ng balanse sa Titans.
Nako, ang kuya ay napakamaalalahanin sa mga tao at kay tatay. Hangang-hanga ako. Ikinuyom ni Charlie Luen ang kanyang mga kamay, naglagay ng mukha ng pagsamba, "Kuya, sabihin mo lang ang isang salita at tutuparin ko ang anumang kahilingan mo sa aking buong makakaya. Ito lang ang magagawa ko para maibahagi ang pasanin ninyo ni tatay." Tumango ang Crown Prince at tinapik ang kanyang balikat, "Ikatlong kapatid, nagpapasalamat ako sa iyong mabuting hangarin. Kung mayroon lamang kaunting kabaitan ng ating pangalawang kapatid, naniniwala akong magagawa natin itong magkakapatid. Kung magtutulungan tayo, walang imposible. Sayang. Kuya, gamaan ang loob mo. Balang araw, mauunawaan din ng pangalawang kapatid ang paghihirap mo." Hinawakan ng mataba ang kamay ng Crown Prince, habang seryosong nakatingin dito. Ngumiti ng manipis ang Crown Prince, "Sana lang. Pangatlong kapatid, may mga dokumento pa akong aasikasuhin para kay ama sa Imperial Palace. Aalis na ako." Sumulyap ang Crown Prince sa langit at ikinuyom ang kanyang mga kamay. Sumagot ang matabang lalaki, "Salamat sa iyong pagsusumikap, kuya. Paalam." Pagkatapos, isinama niya ang kanyang mga tauhan at nagtungo sa ibang direksyon. Habang pinapanood ang bola ng laman na gumalaw-galaw sa maningning na sinag ng araw, may ngiti sa mukha ang Corona Prinsipe. Ngunit nang umikot ang tambak ng karne, lumubog ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay sumabog sa pagkasuklam at puot na hindi tulad ng dati. Ang daldal naman ng walang hiyang yan. Kumuha siya ng isang malinis na panyo at pinunasan ang kamay niyang hinawakan ng mataba saka ito itinapon. Pagkatapos ay umalis siya dala ang sarili niyang detalye, patungo sa madilim na eskinita kung saan naghihintay ang tatlong tao. Pagbati, Punong Ministro Hale. Yumuko ang prinsipe ng Corona. Sila ay si Punong Ministro Conrad at ang kanyang dalawang nakatatanda. Ngumiti si Conrad, "Kamahalan, sa iyong matibay na titig, naniniwala akong naging matagumpay ang plano." Medyo. Pero si Ethan ay isang taong may mataas na posisyon, iniiwan niya akong puno ng galit pero wala naman akong mailalabas na dahilan. Napangiwi ang prinsipe ng Corona. Tumawa si Conrad, "Kamahalan, pakitiisan po ninyo. Si Ethan ay isang mapagmataas binata na hindi pa nakakaranas ng tunay na pagkabigo. Maging si Winford ay nagdusa sa kanyang mga kamay. Ang kanyang pagmamataas ay nararapat. Ganito talaga ang mga taong may talento. Pero balang araw, kukunin ba ng mayabang na lalaking ito ang posisyon mo at magiging punong ministro?" Kumunat ang noo ng prinsipe ng Corona dahil sa hindi makapaniwala. Tumango si Conrad, "Narinig mo mismo, kung paano siya binigyan ng emperador ng titulong Best Steward under the Heavens. At ano ang ibig sabihin noon? Ang pagiging punong ministro. Ang kanyang kamahalan ang nagbubukas ng daan, isang may kakayahang opisyal para sa bagong emperador. Maaaring hindi tradisyonal at bastos ang mga pamamaraan ni Ethan, hindi tulad ko, ngunit pareho tayo sa isang aspeto. Higit pa sa kwalipikado tayo para maging punong ministro. Naiintindihan ko, Punong Ministro Hale." Tumango ang koronadong prinsipe, ngunit may maitim na ulap pa rin na bumabalot sa kanyang mukha, pero hindi ko talaga matiis ang ugali ni Ethan. Nakakainis isipin kung paano ko siya makakasama araw-araw kapag ako ay nakoronahan na. Tinapunan siya ng tingin ni Conrad ng pangungutya, "Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito sa ngayon. Marahil, hindi mo na rin ito mabibigyan ng pagkakataon." Nanginginig ang prinsipe ng Corona na parang nangangatog habang sumisigaw, "Ano ang ipinahihiwatig mo? Wala. Hula lang tungkol sa iniisip ng kamahalan, hahaha." Kumislap ang mga mata ni Conrad, ang bawat pinuno ay may paborito, iniiwan sa kanyang kahalili ang mga taong gusto niya. Doble ito para sa mga opisyal. Ang ilan ay ibababa ang posisyon, ang iba ay iaangat ang posisyon, lahat para makuha ang puso ng mga tao. Ngunit sa pagkakataong ito, nagpa siya ang kanyang kamahalan na huwag na lang ito ituloy at pumili na lamang ng susunod na kandidato para sa punong ministro. Ngayon, bakit niya sa tingin ginawa iyon? Napailing ang Crown Prince na may pagtataka. Nagpatuloy si Conrad nang may nakatagong tingin ng paghamak, "Kung ang mga opisyal ay mapipili bago ang pinuno, isa lang ang ibig sabihin nito. Hindi pa napagdedesisyonan ng kamahalan kung sino sa inyong tatlo ang magiging kahalili. Sa madaling salita, kahit sino ay makakasama niya si Ethan. Kamahalan, huwag masyadong magtiwala sa iyong katayuan bilang Crown Prince, kung wala naman itong bentahe sa agawan ng kapangyarihan." Hahaha.
Paano nangyari ito? Nanginig ang prinsipe ng korona ng 2 hakbang paatras. Ngayon, naiintindihan mo na ba kung bakit ko iminungkahing lumapit kay Ethan? Ang opisyal ang magpapasya sa emperador. Dahil kahit sino sa inyong tatlo ay papayag, ang lahat ay nakasalalay sa kung sino ang pinakaangkop sa mapangahas na magiging Grand Chancellor na ito. Ito ang magpapasya kung sino sa inyo ang nakatakdang maging emperador. Ngumisi si Conrad sa natatarantang prinsipe, kung sakaling hindi magkasundo ang kamahalan at si Ethan, mas mabuting sumuko ka na lang sa trono. Hindi rin naman ganoon kasama ang pagiging isang rehente. Hindi. Sumigaw ang Crown Prince ng kanyang pagsuway, punong Ministro Hale, salamat sa pagsasabi sa akin. Ngayon alam ko na ang dapat kong gawin. Isinama niya ang kanyang mga tauhan at umalis na may ulap. Tumagas ang pawi sa kanyang likod at dumaikit sa kanya ang gininto ang tonika. Tuwang-tuwa si Conrad nang makita ang pag-alis ng nakahigang figure. Nagsalita ang matanda na may itim na buhok, Ginoo, tinutulungan mo ba talaga siyang maupo sa trono? Tumutulong. Humph, hindi naman ako ganoon ka-bored para makuha ang dote niya. Natatawang sabi ni Conrad, pinupuri ko lang ang angka ng Larsen dahil sa planong ito ng 3 partido na walang kalaban-laban, ang paghihiwa-hiwalayan ng mga tigre habang siya ang nakikinabang. Pero sa tingin ba niya ay tatabi lang ako at hahayaan siyang gawin iyon? Isasabit ko ang pamilya ng imperyo sa gulo na ito at guluhin ang sitwasyon ng husto na hindi niya mapag-iiba ang kaliwa at kanan. Hahaha, dahil gusto niya ng gulo, tutulungan ko siya at gagawa ng paraan. Maghintay na lang tayo at tingnan kung sino ang magiging tunay na mananalo sa huli. Pinuri ng 2 matanda, napakatalino ng punong ministro. Samantala, bumalik si Ethan sa sala, iniiwasan si Rufus at ang mga kasama nito. Bumantong hininga si Rufus sa mga prinsipeng wala na, ang koronadong prinsipe, isang lalaking may napakagandang asal, ay naghahanap din ng isang pangkat. Ang kabisera ng imperyo ay hindi kasing kalmado ng nasa ibabaw. Tumango ang iba. Ang mga lalaking ito ay ilang dekada nang nahuhuli sa kanila at kayang-kaya nilang amuyin ang anumang nakatagong agos. Pumayag din si Ethan, ngunit hindi nag-alala. Dahil sa patuloy na paglaki ng angka ng Larsen at sa kanilang pagkukusa, sino ang makakapangibabaw sa kanila kung sila ay patuloy na nagbabago? Katie wala Kinestone, may dumating na may dalang imbitasyon. Tumakbo palapit si Kapitan Peyton. Sinulyapan ito ni Ethan at nang makita ang pangalan ng pangalawang prinsipe, natawa siya, pinaalis ko lang ang korona prinsipe, at ang pangalawa ay kasunod nito. Ang pangalawang prinsipe ay puno ng mga ligaw na ambisyon, laging palihim na nakikipag-usap sa mga kabahayan. Ngunit minamaliit siya ng lahat, hanggang kamakailan lamang, nang siya ay nasangkot sa Hell Valley. Ang makipagkompetensya para sa trono, sa palagay ko. Pinilit ni Lola, Katie wala Kinestone, makabubuting iwasan mo ang pakikialam sa mga gawain ng pamilya ng imperyo, dahil baka ikaw ang magdulot ng gulo. Humph, wala akong kinatatakutang gulo. Pero ano ba ang iniisip ng pangalawang prinsipeng ito para yayain niya akong dalawin siya? Kahit ang prinsipe ng korona ay bumisita rin. Pinunit ni Ethan ang imbitasyon dahil sa panghahamak. Namula ang iba sa kahihiyan. May kaba si Katie wala Kinestone. Gumawa siya ng ganoong desisyon dahil sa ganoong pangangatwiran. Habang tinitimbang nila ang mga bentaha at disbentaha, at kung paano babawasan ang pagtanggi sa lalaki, si Ethan, na laging mayabang, ay hindi kailanman nabigong magmukhang isang mayabang na amo. Tiningnan ni Ethan ang pangalawang imbitasyon at binasa, parokya. Ang ikatlong haligi, Demigod Bradley yun. Pinaikit ni Ethan ang kanyang mga mata at nag-isip. Ngayong naisip niya na, hindi pa pala niya napupuntahan ang 1,000 taong gulang na mahiwagang angka na ito. At heto na ito, kumakatok na sa kanyang pintuan. 366. Ang angka ng yon, ang pinakamalihim na angkan simula ng itatag ang Titans. Hindi ito katulad ng 7 bahay ng mga maharlika, na nagbabantay sa mga hangganan, kundi isang angkan na lubos na pinagkakatiwalaan ng bawat emperador. Ang angkan na ito ay nakapag-master ng isang kamangha-mangha at kakaibang kasanayan. Sa bawat henerasyon, mayroong isang taong marunong bumasa ng kalangitan, isang sagradong lahi na maaaring maghinuhan ng kapalaran ng bansa.
Ang lahing ito ay hindi nagbigay sa kanila ng kapangyarihan, ngunit nagbigay daan sa kanila upang suriin ang kapalaran ng isang tao, at ang landas ng imperyo, ng may lubos na katumpakan. Nakita ng kanilang mga mata ang mundo, wika nga. Nahulaan nila ang kapalaran sa pamamagitan ng mga palatandaang hindi nakikita ng iba at iniharap sa emperador ang pinakatumpak na conclusion. Ang taong ito ay tinatawag na mataas na saserdote sa bawat henerasyon, isang titulong ipinagkakalob ng emperador. May bulong-bulungan na sa pinakamatinding pangangailangan ng Imperyong Titans, ang mataas na pari ang siyang nagrekomenda kay Raisin bilang marshal at kay Conrad bilang ministro ng emperador. Ito ang humantong sa makapangyarihang apat na haligi ngayon na nagdadala ng kasaganaan sa bansa. Ang kasalukuyang mataas na pari ay ang ikapitong pinuno ng angkan ng Yun Clan, ang tinatawag nilang demigod na si Bradley. Pinag-isipan ito ni Ethan, sabi nila walang pakialam si Bradley sa mga simpleng bagay, bakit niya ako nalaman? Katie wala Kindstone, isa siyang kahangahangang tao. Dahil inimbitahan ka niya, malamang may gusto siyang iparating na napakahalagang bagay. Kailangan mo nang umalis, wika ni Lola matapos makita ang imbitasyon. Tinaasan ni Ethan ang kanyang kilay at tiningnan siya, pagkatapos ay ang iba pa, malaki ang respeto ninyo kay Bradley. Ganoon ba siya Katie wala? Talaga. Si Bradley ay isang anomalya sa Titans. Maging ang emperador, si Conrad, si Raisin, o ang pitong bahay, lahat ay kakatok sa kanyang pinto tuwing may nahaharap silang isang bagay na hindi nila maintindihan. At sumasagot siya sa bawat pagkakataon. Minsan ko nang binisita si Ginoo at ang kanyang mga salita ay nagdulot ng liwanag sa aking mga mata. Ngumiti si Rufus, inaalala ang magandang alaala. Mas lalo lang itong nagpa-curious kay Ethan, paano nangyari na iniwan ng emperador ang bantang ito, isang mistiko na ang mga salita ay humuhubog sa bansa at binuhay pa ang mga bahay. Malinaw sa isang bagay si Ethan. Ang kaguluhan ay lumilikha ng mga bayani habang ang kapayapaan ay pumapatay ng mga mistiko. Ang mundo ay perpekto, mapayapa, at ligtas. Ngunit ang bigla mong pagsigaw at pagbulalas ng mundo na nagugulo, kasama ang sinumang nag-aagawan sa trono, ay yayanig sa kaibuturan ng imperyo, hindi ba? Ito ang humantong sa mga mistiko na namumuri na ang isang monarkang nagtatag ng isang bansa ang unang papatayin pagkatapos maitayo at mapatakbo ang bansa, upang maiwasan ang kalamidad. Walang sino man ang may gusto na gamitin ng iba ang kanilang mga salita at nakawin ang kanilang trono. Isa pang dahilan kung bakit ganoon na lamang ang paghamak ni Ethan sa anumang bagay na may kinalaman sa langit, tadhana, at iba pa. Hindi ito pinatahimik ni Quinley. Siyempre, natawa siya ng malakas, at sinabing isa na naman itong loko-lokong hanggal. Ngunit ngayon, hindi lamang napaunlad ng angkan ng Yun ang sining na ito sa perpektong paraan, mayroon pa itong awtoridad. Ang mga tao, kaibigan man o kaaway, ay bumibisita ng sosyal para sa mga kasagutan sa kanilang mga problema. Ito ay isang malinaw na paglabag sa pamilya ng imperyo, ngunit hindi ito kailanman pinatay ng emperador kundi itinago ito sa loob ng 1,000 taon. Ito ay higit pa sa nakakalito, at nakakabaliw pa nga. Hagalpak ng tawa ang mga pinuno ng sambahayan sa kanyang palaisipan. Hahaha, Katie wala Kindstone, ang hindi mo alam ay hindi kailanman umiwas ang angkan ng Yun sa matuwid at makitid na landas. Tinatreto nila ang lahat bilang mga panauhin, ngunit hindi kailanman pinapaboran. Hindi ito kailanman nakikialam sa mga usapin ng korte, walang kinikilingan at hindi lumalampas sa hangganan, ang tanging dahilan kung bakit humupa ang pangamba ng pamilya ng imperyo. Hindi tulad ng ibang mastiko, ang angkan ng Yun ay may turo mula sa kanilang mga ninuno. Napakarami ng mga landas sa buhay, ang langit ay patuloy na nagbabago at ang karunungan ng sangkatauhan ay walang hanggan. Ngumiti si Rendan. Nag-isip si Ethan, ngunit umiling sa huli, hindi ba't para na rin yan sa pagsasabing, sa huli, sarili mo lang ang maaasahan mo. Iyon lang. Ang mga salita niya ang gagabay sa iyo sa iyong landas. Kung tungkol sa tagumpay, lahat ay nakasalalay sa iyo. Ito ang nagpapahanga sa angkan ng Yun. Tumawa si Rufus. Kung maibot ang mga mata ni Ethan, sa tingin ko, mahilig siyang makipagsiksikan. Kailangan talaga ng husay sa paghawak ng napakaraming malalaking tira. Excited na akong makilala siya. Sino ang nakakaalam, baka may matutunan ako kung paano kayo mas magamit ng maayos. Hihihi, mas mabuti pa. Kung may matututunan ka, pupunta kami sa iyo para humingi ng gabay, hahaha. Humagalpak ng tawa ang lahat.
Nanginig ang kamay ni Ethan na may hawak na baraha, ngunit nakatutok ang kanyang mga mata. Tinawag niyang mastiko ang angkan ng yun, ngunit malinaw sa kanya na para maipakita ng emperador at ni Conrad ang lubos na paggalang dito, kailangan itong higit pa roon. Kailangan ko silang bisitahin. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamay at umalis, patungo sa parokya. 15 minuto ang lumipas bago nakarating sa isang malaking gate. Parokya, ang nakasulat sa itaas nito. Ngunit hindi tulad ng maluwalhating pangalan nito bilang ikatlong haligi, mukhang talagang mahirap ito. Tunay na tapat ang angkan ng yon sa kabila ng kanilang katanyagan na 1,000 taon na ang nakalilipas. Tumango si Ethan at kumatok. Bumukas ng malakas ang mabigat na gate at lumabas ang 9 na taong gulang na bata. Lumapit siya kay Ethan at yumuko bilang paggalang, maaari ko bang malaman kung sino si Ginoo at kung sino ang iyong pupuntahan? Isang mangangalakal. Narinig ko ang tungkol sa pag-iimbestiga ng mataas na pari at nais kong sumangguni sa kanya. Natuklasan ni Ethan na ang pagpapasya ang mas mainam na bahagi ng katapangan kaya pinili niyang imbestigahan ang hindi kilalang bata. Kumunat ang noo ng bata at nagbilang gamit ang kanyang mga daliri bago yumuko bilang paghingi ng tawad, patawarin mo ako, ngunit may inaasikaso ang clan head ng isang mahalagang bisita nitong 3 araw at hindi kanya matatanggap. Maaari kang pumunta pagkatapos. Hayaan mong magpareserba ako para sa iyo. Tiningnan ng malalim ni Ethan ang bata at tumango. Talagang patas ang angkan ng yon. Napakataas ngunit naririnig ang mga pangangailangan ng mga tao. Kahit ang kanilang anak ay magalang. Kahit papaano, alam nito kung paano palakihin ang kanilang mga kamag-anak. Kung ang mga gwardya ng angkan ng Larsen ang nakikipagkite sa isang taong walang gustong makita ang dakilang Katie wala Kindstone, sana'y sinampal siya ng walang kabuluhan kaysa sa mga masasayang na salita. Itinataguyod ng angkan ng yun ang kabutihan, isang malaking kaibahan mula sa inyong karaniwang mastiko. Hahaha, anak, hindi na kita aasarin pa. Nakatanggap na ako ng imbitasyon. Ito na. Kinurot ni Ethan ang pisngi ng cutie at tumawa. Nagliwanag ang mukha ng bata at yumuko, "Oh, pinakamagandang Katie wala sa ilalim ng langit, patawarin mo ako sa hindi ko pagkilala sa iyo, Sir Kindstone. Matagal ka nang hinihintay ng pinuno ng angkan." Nanguna ang bata, habang nakangiti si Ethan sa likuran. Maraming pavilion ng tubig ang nadaanan nila at huminto sa harap ng isang malaking istruktura. Nang tumangala si Ethan, nakita niyang may taas itong kahit 100 metro. Narito ang obserbatoryo ng parokya. Kasalukuyang inaalagaan ng pinuno ng angkan ang isang panauhin. Mangyaring maghintay dito habang ipinapaalam ko sa kanya. Yumuko muli ang bata. Tumango si Ethan at umalis na ang bata. Pagkalipas ng 15 minuto, inilibot ni Ethan ang kanyang paningin sa buong lugar, tila nababagot ng makarinig siya ng galit at magagaspang na sigaw. Bakit parang pamilyar sila? Habang paikot-ikot sa obserbatoryo, narating niya ang isang bahay. Ang batang kanina ay nakaluhod na ngayon sa harap habang nakayuko ang ulo. Naghintay ba siya rito dahil ayaw niyang maistorbo ang pinuno ng angkan? Sir Zuo, napansin siya ng bata at sumigaw. Sinenyasan lang siya ni Ethan na tumahimik. Pagkatapos, sa gulat ng bata, dahan-dahan siyang lumapit at sumilip sa mga siwang ng pinto. Sabik na siyang malaman kung sino ang nakikita ni Bradley. Naranasan niya ang matinding gulat sa buhay niya. May 3 tao sa loob. Ang isa ay isang nakaupo at may buhok na matandang lalaki na nakapikit at walang kapintasang pag-uugali. Ipinapalagay na siya ang mataas na pari na si Bradley. Kung tungkol naman sa dalawa pa, pamilyar na pamilyar si Ethan sa kanila, sina Timothy at Winford. Si Timothy ang nagsalita ng may pag-aalinlangan, mataas na pari, ang iyong pag-eeksakto ay hindi kailanman nabigo kaya bakit sa pagkakataong ito ay ibang-iba na ito? Oo nga. Maaari kong mahinuha ang isip ng tao, ngunit hindi ang kalooban ng langit. Isang bagay na hinahangaan ko ang mataas na pari. Ikinuyom ni Winford ang kanyang mga kamay, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko agad matanggap ang pagkakamali ng mataas na pari. 20 taon na ang nakalilipas, sinabi mo sa amin na ang pinakamatandang batang Panginoon ay karapat-dapat na mamuno, na ito ay isang kahangahangang palatandaan. Ngunit ngayon,
Tumango si Bradley at bumaantong hininga, tunay nga, ang iyong panganay na batang Panginoon ay may disposisyon ng Rare Earth Dragon. Kailangan niyang malampasan ang 3 tribulation at ang kanyang kinabukasan ay magiging walang hanggan. Anong mga kapigatian? Dumura si Timothy. Hindi minulat ni Bradley ang kanyang mga mata, ang 3 ito ay bahagi ng plano ng langit na hindi ko dapat ibunyag. Ngunit dahil natupad na siya, hindi na ito naaangkop. Sila ay kalooban ng langit, ama at anak, at kasalanan. Sino sa kanila ang Ethan? Tanong ni Winford. Umiling si Bradley, hindi rin. Kung gayon, bakit sinabing 3 sila? Hindi ba't malinaw na 4 sila? Isa pa nga iyon sa mga kumitil ng kanyang buhay. Malakas na sigaw ni Timothy. Si Bradley ay isang tanggulan ng katahimikan sa harap ng isang bagyo, ang langit ay patuloy na nagbabago, bagamat ang ilang mga galaw ay maaaring subaybayan. Dahil ang isang tao ay may 3,000 landas na mapagpipilian, ang kanyang buhay ay maaaring magkaroon ng napakaraming pagliko. Ngunit ang trahedya ng iyong mahal na anak ay isang tunay na aksidente. Paf! Pinipigilan ni Ethan ang sarili niyang magsalita para sa sarili niyang buhay. Mas lalo siyang natitiyak na ang lalaking Bradley na ito ay isang palaboy. Sino ba ang magsasabing kalokohan ang pagkamatay ng isang ekspertong tulad ni Quinley? Si Timothy at Winford ay kumaibot. Ito ang unang pagkakataon na marinig ang ganoong salita mula kay Bradley. Madalas niyang sinasabi ng walang gana ang kapalaran na kumikilos sa mahiwagang paraan, isang uri ng elegante at masalimuot na paliwanag na nagpayukod sa kanilang lahat sa paghanga sa hindi nagkakamaling katotohanang taglay nito. Pero sa pagkakataong ito, wala na siyang sinabing ganoon, itinuring na aksidente lang ang lahat. Sinusubukan ba niyang bigyan ng masamang pangalan ang parish? 367. Nanginginig ang mukha, kinuyam ni Timothy ang kanyang mga kamao at nakaramdam ng biglaan, lubos na nauunawaan, na pagnanais na suwayan ang matandang lalaki, mataas na pari, hindi ba't lagi mong ipinangangaral na walang buhay na aksidente? Na itinakda na ng langit ang lahat. Kahit na may mangyari mang pagkakamali, isa lamang itong sangandaan ng kapalaran. Hindi ba't ikaw ang nagkakamali? Bakit kapag dumating na ang pagkakataon ni Quinley, aksidente na lang? Ang landas ng isang tao ay walang hanggan, ang langit ay palaging nagbabago, at sa napakaraming nilalang sa mundo, walang sino man ang makakataka sa kanilang kapalaran. Kung paano ang mundo ay may 8 pintuan pagbubukas, pagkahapo, buhay, pinsala, hadlang, palabas, pagkabigla, kamatayan ang pagpasok sa pintuan ng buhay ay ang pagiging buhay. Ang pagpasok sa pintuan ng kamatayan ay ang pagkamatay. Ang pagpasok sa pintuan ng pagkahapo ay ang pagkaantala sa panghihina at pagiging mapanglo. Ang pagpasok sa pintuan ng palabas ay ang pagkakaroon ng magandang kinabukasan. Ngunit sa anumang kaso, ito ay palaging umiikot sa pagkuha ng isa sa 8 pintuan, hindi kailanman lalabas sa mga ito. Kaya hindi makakatakas ang isang tao sa kanilang kapalaran. Huminga ng malalim si Bradley. Matapos magsalita tungkol sa kung paano ang mga misteryo ay may masalimuot at ang mga masalimuot ay may mga misteryo, bumaantong hininga siya, gayunpaman, dahil napakaraming buhay na nilalang, isang anomalya ang tiyak na lilito. Darating ang panahon na ang isang nag-iisang tao ay nasa labas ng kontrol ng langit. Kumunat ang noo ni Timothy, hindi niya alam kung saan niya gustong sabihin ang mga salitang ito. Pero naintindihan naman ito ni Winford, ang ibig mong sabihin. Hindi kasama si Ethan sa schedule ng langit. Ipinukol ni Timothy ang kanyang nakatulala na mga mata kay Winford. Anong ibig sabihin yan? Hindi na nagpaliwanag pa si Bradley, at nagpatuloy matapos ang mahabang paghinto habang nagdadalang tao, titigil na tayo rito. Marami na akong nasabi. Mag-isa na lang kayo. Magpakita na kayo. Pinapalis ng kot na ito ang mga bisita niya. Nabulunan si Timothy, at isang nagliliyab na apoy ang sumunog sa kanyang puso. Gusto niya talagang bugbugin ang lalaking ito. Wala man lang ba talagang sense of words at ngayon ay pinapaalis niya sila. Sandali nawala ng malay ang dalawa doon. Si Winford ang unang kumilos, pinigilan ang pag-atake ng kanyang Panginoon sa walang kalaban-laban na matandang lalaki at yumuko, "Salamat, mataas na pari, sa iyong payo. Lubos kong naiintindihan at aalis na tayo ngayon. Babalik tayo muli sa ibang pagkakataon." "Hoy!
Sir Leng? Ano ang naiintindihan mo? Wala akong nakuha sa sigaw na yan. Sigaw ni Timothy. Kumaway si Winford, Panginoon ng Ari-arian, Terra na. Malinaw na ang payo na ibinigay sa atin ng mataas na pari. Si Ethan ay isang anomalya, hindi kaibigan o kaaway. Wala siyang kinalaman sa atin. Tatawagin mo bang wala ang lahat ng iyan? Napakarami na niyang napatay sa ating mga kababayan. At gusto mo na lang kalimutan ang paghihiganti. Gulat na pinagmasdan ni Timothy si Winford. Bakit nagsasalita si Sir Leng ng mga bagtong na parang baliw na to? Hinaila lang siya ni Winford palabas, Lord of Estate, ipapaliwanag ko ang lahat pagbalik natin. Ugong. Binuksan ni Winford ang pinto at nabangga ang sumisilip na Tom. Sumigaw siya, Ethan. Anong ginagawa mo rito? Nagkataon lang. Hahaha, tulad ng pagtatanong mo kung paano ako haharapin, pumunta rin ako sa High Priest para humingi ng payo kung ano ang pinakamahusay na paraan para maalis kayo. Napangisi si Ethan, pero, hindi ba nakakatawa kung paano natin dinadalaw ang iisang tao para sa ating mga problema? Humph! Walang alam na batang tuta, ang parish ay nakatayo ng matayog sa loob ng 1,000 taon, higit sa mga makamundong gawain. At hindi nila ito sisimulang gawin ngayon para sa isang maliit na tunggalian. Nandito lamang sila upang ituro ang ating landas at linawin ang ating layunin. Malamig na ngumiti si Winford, bukod pa rito, ngayong lubos ko nang naiintindihan ang ating kalagayan, maaaring umuunlad ang angkan ng Larsen araw-araw ngunit ito ang magiging sentro ng kaguluhan. Atakihin tayo at ang ating dalawang sambahayan ay babagsak, at ang iba ang aani ng mga benepisyo. Ang mga intelektuwal na tulad mo at ko ay hindi sapat na hanggal para piliin ang landas na ito. Tumingin si Ethan sa kanya ng malalim at tumango, sige. Pero intindihin mo, sino ba yung paulit-ulit na umaatres sa harap ng Imperial Palace? Nanginginig na ikinuyom ni Winford ang kanyang mga kamao. Ito ang pinakamalaking kahihiyan sa buhay niya na ipagpilitan siya ni Ethan. Hahaha, Sir Leng, alam mong hindi mo ako matatalo, pero natatakot ka ring harapin ako. Siguro nga. Natatawang sabi ni Ethan, nakaturo ang daliri sa kanyang puso, dito nagkukulang. Wala kang. Galing sa akin, isa ka lang tagapayo na walang kayang makamit na kapansin-pansin, hahaha. Nakakairita ang pangungutya sa pandinig ni Winford. Namumula ang kanyang mga mata, nakasubsob ang kanyang mga daliri sa kanyang mga palad, hindi mapigilan ang panginginig. Isa itong hayagang pangungutya at paghamak. Pero ang tanging nagawa niya ay tiisin ito. Hindi nila kayang harapin si Ethan sa kung ano siya ngayon, masyado siyang malakas. Bukod sa katotohanang isa na siya sa mga malalaking tauhan sa malaking plano ng mga bagay-bagay. Hindi sila mag-iingat sa maliit na aberyang ito. Natigilan ang batang nakaluhod. Buong buhay niya sa parokya, ang lahat ng nakilala niya ay magagalang at magalang na mga tao, kahit na mapagkunwari. Sa madaling salita, ang batang ito ay nakakita lamang ng liwanag ng mundo, at hindi kailanman ng itim at mabahong kadiliman nito. Ngayon ang araw na nalantad siya sa pinakamasamang panig ng sangkatauhan. Hindi na kailangan ni Ethan ng mahahabang talumpati para suntukin si Winford, ang ilang salitang iyon ay naglalaman ng labis na walang pigil na mali siya na magmumukha siyang isang impyernong aso na naghahanap ng dugo. At ang bawat salita ay higit na ikinagulat ng kawawang bata kaysa noong una. Natatakot siya. Kaya ito ang nakakapinsalang kadiliman na dumadaloy sa mga ugat ng mga tagalabas. Bamantong hininga si Bradley habang nakapikit. Huminga ng malalim si Winford para kumalma ng kaunti. Pinigilan niya ang sarili na sumagot at sa halip ay hinatak ang galit na si Timothy, Lord of Estate, Terra na. Pinanood sila ni Ethan na umalis ng may ngiti, pagkatapos ay humarap sa batang natulala, tinapik ang balikat nito habang natatawang tumawa, Sonny, nakikita mo yan. Tingnan mo kung paano umalis ang mga yun ng malungkot at walang emosyon sa harap mo. Astig ba ako o ano? Sa sobrang gulat ng bata ay hindi nakapagsalita. Katie wala Kindstone, huwag mo sanang suran ang aking disipulo. Sa wakas ay iminulat ng mataas na pari ang kanyang malalalim na mga mata. Casual na nagkibit balikat si Ethan, ngumiti, kinurot muli ang pisngi ng bata bago pumasok.
Matapos ang kasawiang iyon, nawala ang lahat ng respeto niya sa High Priest, iniisip na, isa lamang siyang palaboy. At dahil isa lamang siyang peak profound heaven expert, nawala na rin siya ng interes. Habang nakahiga sa kanyang upuan at pinapalo ang mesa, sinabi ni Ethan, bakit ako tinawag ng High Priest? Habang nakatingin sa kanya ng 15 minuto, tumango si Bradley, tulad ng hinala ko, si Katie Wala Kindstone ay isang lalaking kasama ng mga tao. Tama na. Kung naging normal lang sana ako, patay na sana ako. Bakit mo pa ako inimbitahan? Hinampis ni Ethan ang mesa habang nanunuya. Tumayo siya agad at naglakad papunta sa pinto, kung wala ka ng paraan para kumbansihin ako, magkita tayo. At huwag mong subukan sa akin ang mga bagay na yan tungkol sa tadhana. Hindi yan gagana, at hindi ko rin maiintindihan. Gawin mo ang pabor sa ating dalawa at iligtas mo kami. Umalis si Ethan nang may ngiting-ngiti. Nagsalita lamang si Bradley ng akmang hahakbang na siya palabas, dapat. Patay ka na. Ugong. Natigilan si Ethan habang nakataas ang paa. Napuno ng gulat ang kanyang mga mata. Mabilis na putol ni Bradley sa kanya. Namatay na nga siya minsan. Maging ang alipin ng angkan ng Larsen na si Ethan, o ang demonic emperor ng sacred domain na si Nathan, pareho silang namatay. Si Ethan ang hinanakit ng demonic emperor, hiniram niya ang katawan ng aliping ito para ipanganak muli. Mayroon pa rin siyang kaso ng identity disorder. Siya ba ay si Nathan o si Ethan? Sa pamamagitan ng 9 Serenity's secret records, mula sa 2 pagkamatay, isang buhay ang isinilang. Ito ang pinakadakilang sekreto niya, kaya paano siya nalaman ng matandang ulila sa isang sulyap. Kumunat ang noo ni Ethan habang kumukunot ang noo. Napansin niya ngayon ang kailaliman sa mga mata ng matanda na nagtatago ng mahinang kislap ng liwanag, parang bituin sa pinakamalayong lugar sa gabi. Totoo ba ang mga chismis? May mga matang kayang tumago sa kapalaran ng mga pinuno ng angkan ng yon. Kay kakaiba ito. Kahit ang mga emperador ng sacred domain ay hindi kayang magsanay sa ganitong mystical na sining. Mas mahalaga, ang mundong ito ba ay pinangungunahan ng tadhana? Matigas ang ulo ni Ethan at nagdududa pagdating sa anumang bagay na tila ba may kinalaman sa kapalaran, ngunit ngayon, napilitan siyang pag-isipan itong muli. Napalunok ng marahan si Ethan at tumingin ng seryoso sa kanya, sino ka nga ba? Saan nagmula ang angkan ng yon? Ayaw niyang maniwala na ang mortal na dominyo ay naglalaman ng isang hindi maisip na angkan. Isa siyang sangay ng angkan ng Sheng. Dapat nga. Naguguluhan ang tingin ni Bradley, Katie Wala Kindstone, anong sinasabi mo? Ang angkan ng yun ay palaging namumuhay ng liblib, mahina sa pakikipaglaban. Noong itatag ang Titans, hiniling sa amin na lumabas mula sa dilim at mula noon ay itinuring na kaming parokya nito. Para masagot ang tanong mo kung saan kami nanggaling, Titans lang ang isasagot ko. Natigilan si Ethan ngayon. Maaari bang magkaroon ng ganitong kawalang saysay na pinagmulan ng isang angkan na may ganitong kahangahangang kasanayan? O nabuhay ba sila ng napakatagal kaya nakalimutan na nila ang sarili nilang kasaysayan? Bahagyang ngumiti si Ethan at walang hiyang bumalik sa kanyang upuan, High Priest, huwag mo nang pakialaman ang aking nakaraang pagsabog. Kaya, nasaan tayo? Matagal na mula nang huli akong magkaroon ng nakakapreskong pakikipag-usap sa isang tao, hahaha. Kumunat ang noo ni Bradley at natawa sa sarili, Katie Wala Kindstone, nauuna sa iyo ang reputasyon mo. Mapagkumbaba, walang kahihiyan, at katulad ko noong araw. Mataas na pari, minamaliit mo ba ako, o pinagtatawanan mo ang iyong sarili? Nakaramdam ng pagkailang si Ethan. Umiling ang High Priest, lahat tayo ay naging bata rin noon. Pero ngayon, sa edad ko, ang upuang ito ay iba na sa nakikita ko noon. Kaya gusto kong makausap si Katie Wala Kindstone, ibigay ang lahat para sa mas magandang kinabukasan. 368. Si Ethan ay nakikinig sa bawat salita ni Bradley. Nakatanim na sa mundo ang kapalaran ng mga tao. Bagamat napakaraming pagpipilian, kahit ano ay halos hindi nakakasira sa balanse ng mundo. Matatag ang paniniwala ko sa katotohanan ito at sa paningin ng aking ninuno, na ituro ko ang isang mas ligtas na landas para sa mga tao.
Ngunit 8 taon na ang nakalilipas, may nangyaring gumuho sa aking pananampalataya. Kumunat ang kilay ni Ethan. Nang makitang hinihingal si Bradley, bumulong siya, "High Priest, pigilan mo ang iyong kalungkutan. Sino ba ang hindi nadismaya sa mundo? Hahaha, sa tingin mo ba ay nawalan ako ng pag-asa dahil lahat ng alam ko ay nabaligtad?" Bumantong hininga si Bradley, "Siguro, pero mas nagulat ako kaysa sa kahit ano. Akala ko dati ang bawat buhay ay nakatali sa mga batas ng mundo. Habang dumarami ang nakikita ko, lalong nagiging mapurol ang mundo. Kaya naman ang angka ng yun ay palaging namumuhay ng tahimik at hindi kailanman nakikibahagi sa power play. Ngunit nang sandaling iyon ay binuksan ko ang aking mga mata na hindi lahat ay nakatakdang tapusin. Ang langit at lupa ay nagkukulong sa amin habang binibigyan pa rin kami ng paraan palabas. Ang natitira na lang ay hanapin namin ito." Dahil sa kawalan ng ideya, napakamot si Ethan sa kanyang ilong at minumura ang matanda, "Ano ba itong hinihit-hit ng matandang asong iyon?" Tumawa si Bradley bilang tugon sa kanyang naisip, mukhang hindi masyadong sabik si Katie wala Kinstone na sumisid sa mga misteryo ng kapalaran. Kung gayon ay magsasalita ako ng prangka. 8 taon na ang nakalilipas, pinatay mo si Ricky sa Blue Expan City. Ang iyong ginawa ay sumalungat sa kapalaran. Ang kanyang kapalaran ay puno ng mga panganib ngunit hindi ito nilayong paikliin ng ganito. Nadurog ang puso ni Ethan. 8 taon na ang nakalilipas nang una siyang maging mahalagang bahagi ng Titans, ang lugar na nagpasikat sa kanya. Lahat ng mga pagsubok na dumating pagkatapos ng pangyayaring ito ay hindi niya maisip. Ang ibig mong sabihin ay kasama sa kapalaran ang pagpatay. Ano ang dapat kong gawin? Maghintay para sa magandang araw kung kailan ko gustong pumatay ng isang tao dahil wala pa naman sa mga bituin ang pagkamatay niya kanina. Ibig sabihin lang niyan ay dapat magpalit ng trabaho ang parokyang ito, maghahanap ng takdang petsa ng pagsilang ng isang mamamatay tao. O kahit ano pa ang subukan ng mamamatay tao bago ang takdang oras, lahat ng pagtatangka ay mawawala ng saysay. Alam na ni Bradley ang kanyang mga iniisip bago pa man ito mabuo, ang kapalaran ng bawat tao ay nakaugnay sa mundo, tulad ng mabituing kalangitan. At bawat isa sa kanila ay nagdamayan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga hindi nakikitang patakaran at masalimuot na interaksyon. Dahil ang bawat isa ay may kanya-kanyang kagustuhan, lahat sila ay tumatahak sa iba't ibang landas sa buhay. Ngunit ang landas patungo sa kamatayan ay hindi kailanman umiral para kay Ricky sa puntong iyon. Lumitaw lamang ito makalipas ang 20 taon, sa panahon ng matinding kaguluhan sa bansa. Labis akong nagulat sa balita ng kanyang pagkamatay. Agad akong lumingon sa langit at nakita ang isang patay na buhay pa. Kasama niya, ang mga tali ng tadhana ay nagkasalabid na ngayon at nakatakas na siya sa mga tali na nagbubuklod sa kanya. Bawat kilos niya ay nagpabago sa kapalaran ng lahat ng kanyang makakasalubong. Ang malalakas ay nagiging mahina, at ang mahihina ay nagiging malakas. Tulad ng isang demon archon na nagkatawang tao, literal niyang binabaligtad ang mundo. High Priest, hindi ako ang tinutukoy mo kapag binanggit mo si Demon Archon, di ba? Itinuro ni Ethan ang ilong niya, habang kumukurap-kurap ang malalaking puppy eyes niya. Ngumiti si Bradley, "Ano sa tingin mo? Hahaha, ikaw ang mas nakakaalam kaysa kaninuman. Ilang tao na ba ang biglang nagbago ng landas at hindi mo maisip na kapalaran?" Ang angka ng Larsen, isang nawasak na angka ng ikatlong uri, ay nakararanas ng ganap na muling pagsilang, bilang pinuno ng 8 maharlikang bahay. Kung hindi dahil sa pagpatay mo kay Ricky, ang angka ng Baker ng Blue Expan City ay hindi kailanman maglilingkod sa ilalim ng Sword Marquis Abode. Ang buhay ng kanilang ikatlong binaliwala ay tatakbo sana sa karumaldumal na takbo nito. Ang Drifting Flowers Edifices ay nakatakdang maging unang biktima ng Regent Estate sa kanilang plano sa pag-iisa ng bahay, na lubos na magpapalakas sa kanilang kapangyarihan, na haantong sa isang malaking digmaang sibil. Ang kailangan lang ay isang partikular na tao, ikaw, at ang Drifting Flowers Edifices ay nakabalik mula sa bingit ng kamatayan, ang mga plano ng Regent Estate ay napigilan, at patuloy pa rin ang lahat. Kailangan ko pa bang sabihin? Parang plano ng tadhana ang lahat ng ito para sa akin.
Siguro isa lang akong kaaway ng Regent Estate, ang makakapagpabago ng lahat. Nakataas ang kilay ni Ethan habang nagsasalita ng may pagkukunwari. Tumango si Bradley ng nakangiti, siguro, pero hindi pa rin nakita ng mga mata ko ang anumang bakas ng kapalaran sa paligid mo. Para kang naglalakad sa pagitan ng dalawang mundo, matagal nang nakawala sa mga gapos ng tadhana. Kahit na kinakabahan, maaaring maglakas loob si Ethan na magsalita ng mahinahon ngunit nagsisimula na siyang maniwala sa loob-loob niya. Kahit allergic siya sa kalokohang tinatawag na tadhana, tama ang matandang ito sa isang bagay. Para talaga siyang naglalakad sa pagitan ng mundo, ng buhay at ng patay. Ang isang ethereal stage na nawala ng katawan ay maaaring mabuhay pa sa pamamagitan ng pag-angkin sa iba gamit ang kanyang kaluluwa. Ngunit hindi yun tunay na muling pagsilang dahil hindi naman siya namatay sa simula pa lang. Habang ang kaluluwa ng demonic emperor na si Nathan ay dinurog at nilipol. Ang alipin ng angka ng Larsen, si Ethan, na may maliit na cultivation, ay napatay din. Ngunit sa pamamagitan ng mga misteryo ng Nine Serenities Secret Records, muling isinilang ang buhay mula sa dalawang estrangherong ito na naninirahan sa iisang katawan, isang buhay na naglalakad sa manipis na linya sa pagitan ng mga buhay at mga patay ngunit higit pa sa mga batas ng mundong ito. Patay na patay sila kapag naghiwalay, pero parang kalahating buhay pa rin sila kapag pinagsama. Katie wala Kindstone, hindi ko alam kung paano mo nagawa iyon, pero maniwala ka sa akin. Ang mismong pag-iral mo ang siyang nakakapagpabago sa kapalaran ng lahat. Tumigil sandali si Bradley para magpahayag ng kanyang saloobin, saka nagpatuloy sa mas mabigat na tono, balak kong itago ang bagay na ito, ngunit kapalit ng iyong tiwala, sasabihin ko sa iyo ang isang sikreto. Ang pinatay mo, si Quinley, ay may lahat ng katangian at kapalaran para maging isang pinuno. Malaki ang posibilidad na maging bagong emperador siya. Ano? Halos hindi makapaniwala si Ethan sa kanyang narinig. Noon pa man ay naniniwala na ang mga reklamo ni Quinley tungkol sa tadhana nito, tadhana niyan, ay mga reklamo lamang at isang malaking dosis ng mga tendensyang maging narcissistic. Ngunit ngayon, kahit ang mataas na pari ay pinatunayan siya, na lalong nagpapabaliw dito. Bumantong hininga si Bradley, nakita ko na ang kapalaran ni Quinley at sa isang sulyap ko lang ay sinabi sa akin na mayroon siyang disposisyon ng isang dragon sa lupa, isang pangunahing kandidato para maging hari sa mundong ito. Ngunit ang kapalaran ay isang magsangang landas, kung saan may kamatayan, palaging may buhay, at kung saan may buhay, hindi rin nalalayo ang kamatayan. Noong panahong iyon, binanggit ko ang tatlong paghihirap na kailangan niyang lampasan upang makamit ang kanyang kapalaran. Una ay ang langit. Sa pagdating ng hari, babalik ang kaluluwa ng dragon. Nakamit ni Quinley ang pagkilala nito noong bata pa siya dahil sa isang dahilan. Ang kapighatsang ito, nalampasan niya. Tumango si Ethan. Isang mabangis na nilalang ang Dragon Vein Soul, kahit isang eksperto sa Radiant Stage ay walang kakayahang supulan ito. Ngunit nagawa ito ni Quinley, isang maangas na nilalang, na nagpupuno sa isa't isa at sinanay ang Earth Dragon Claw. Tadhana na siguro iyon. Wala nang ibang paliwanag. Ang ikalawang kapigatian ay sa mag-ama. Ang Panginoon ng Ari-arian na si Timothy ay isang mapagpasyahan at matatag na tao. Kung may nais gawin si Quinley, kailangan niyang agawin ang kapangyarihan, upang nakawin ang upuan kanyang ama. Sa huli, sinira nito ang ugnayan ng mag-ama nang hindi na maaayos. Ang kailangan lang niyang gawin ay maging isang mabangis, itapon ang kanyang angkan at nakawin ang kanyang posisyon. Ito sana ang maglalapit sa kanya sa pagiging isang emperador. Humph! Ang bangis naman ng punk, tingnan mo nga ang bulok niyang ugali. Napangisi si Ethan sa loob-loob niya, halatang napakadali lang ng paghihirap na ito kumpara sa una. Ang huling kapigatian, ang pinakamahalaga, ay ang kasalanan. Si Quinley ay isang malupit na tao sa pagkatao at mga kilos. Dahil itinuturing ng lahat na marumi, ang kanyang mga kasalanan ay mabigat sa kanyang mga balikat. Kung siya ay nagsaliksik ng kanyang kaluluwa, muling sinusuri ang halaga ng isang tao, siya sana ay naging isang pangunahing kandidato upang maging susunod na emperador. 20 taon ang lumipas, ang Regent Estate ay handang tumulong sa kanya. Sa tugatog ng kanyang kapangyarihan, ang pakikipaglaban sa pamilya ng imperyo ay magiging isang labanan lamang para sa kanya. At makalipas ang 4 na dekada, siya ay magiging pinuno ng Titans at magtatatag ng kanyang sariling dinastiya. Mukhang napaka-imposible naman yan.
Dahil sa nakakainis na ugali ng lalaking iyon, hindi niya kailanman naisip na magmuni-muni. Malaking tulong na ang pagtingin sa mga tao ng diretso sa mata imbes na sa ilong. Imposibleng malampasan niya ang ikatlong kapigatian. Natigilan si Ethan, pero ngayon, hindi na maaaring makipagkompetensya ang Regent Estate para sa kapangyarihan at wala nang kinalaman sa akin. Umiling si Bradley, palaging nagbabago ang mga tao. Sa pagkakaintindi ko, masyadong mapayapa ang mga nakaraang taon. Kung nabuhay lang sana si Quinley, malamang malalampasan niya ang paghihirap na ito. Sayang at nadiskubre ka niya, isang taong nasa labas ng tadhana, at naputol ang kinabukasan niya. Isang malaking kawalan. Bumantong hininga si Bradley, habang si Ethan ay napakamot sa kanyang ilong, mataas na pari, para sabihin mo sa akin ang lahat, may dahilan. Bakit? Para sa ikabubuti ng bayan. Tumayo si Bradley, at yumuko ng malalim ang nagulat na si Ethan, malalim ang aking kaalaman tungkol sa kapalaran at sa di mababagong kalikasan nito. Kahit na mapilitan akong magbago, liliko lamang ito. Dahan-dahan ngunit tiyak na babalik sa tamang landas. Kaya naman napupuno ako ng sakit na makita ang mga taong nagdurusa ngunit walang kapangyarihang tulungan sila. Ngayong nakikita ko na si Katie Wala-Kindstone ay may kapangyarihang baguhin ang lahat ng iyon, lubos kong hinihiling na panatilihin ni Katie Wala-Kindstone ang labanan sa pinakamababa, para sa kapakanan ng mga tao. Sige, naiintindihan ko. Kumaway muna si Ethan bago nagpatuloy, High Priest, akala ko matalino ka, pero ngayon nakikita kong medyo matanda ka na. Sa isang iglap, tinawag mo akong Demon Archon na nagkatawang tao, tapos sa susunod na sandali ay hiniling mo sa Demon Archon na iligtas ang mundo. Nakatitig si Bradley, isa kang Demon Archon noon. Ako pa rin. Pagkatapos mamaya, gagawin ko pa rin. Matigas ang tono ni Ethan. Bumantong hininga si Bradley, nakatakas ka na sa tadhana, kaya bakit mo pa pinipilit tahakin ang lumang landas? Hindi ko alam kung sino ka, pero kung titingnan ang mga nagawa mo noon na nagdala sa iyo rito, hindi ang mga ito gawa ng isang batang walang alam, kundi ng isang dalubhasang muling ipinanganak. Mula roon, ang isang dalubhasang muling ipinanganak ay tiyak na nakaharap na ng tunay na kamatayan. Pero naisip mo na ba na ang muling pagsilang na ito at ang pagtakas sa tadhana ay tungkol sa muling pagtukla sa iyong sarili? Nanginginig si Ethan mula ulo hanggang paa. Hindi lang niya nahulaan ang pinagmula ni Ethan kundi pati na rin ang puso ng matandang demonyong cultivator na ito. Tuklasin muli. Sa loob ng wala pang 10 taon, hindi tulad ng kanyang nakaraang buhay na nakatuon lamang sa paglinang sa sacred domain, nakilala niya ang hindi mabilang na mga tao, nakasalamuha ang lahat ng uri ng damdaming hindi niya alam na nagdulot sa kanya ng panibagong pananaw sa buhay. Ito ay pawang mga pangyayaring hindi pa niya naranasan noon. Marahil ang buhay na ito ang paraan ng langit upang itaas ang kanyang kalagayan ng pag-iisip sa pamamagitan ng hindi mabilang na mga pangyayari para sa susunod na pagkakataon na siya ay maging isang Demon Emperor. Ang katotohanan iyon ang nagpalaya sa kanya sa pag-aalala at nagdulot ng kapayapaan. Ang kanyang pagkamatay bilang Demonic Emperor ay maaaring isang biyaya na nakabalat kayo. Ano naman ang mapapala ko? Bumalik si Ethan sa pagpapakita ng kanyang kakaibang ngiti. Maaaring tinanggap na niya ang alok ni Bradley, ngunit sa loob-loob niya ay bulok pa rin siya. 369. Ngumiti si Bradley matapos hikayatin si Ethan na pumayag ng bahagya. Tungkol naman sa presyo, nasagot na niya iyon, Katie Wala-Kindstone, ang pagbabago ng kapalaran ay makakabuti sa bansa. Ito ang pinakamataas na uri ng kabutihang magagawa ninyo. Mula ngayon, susunod ang aking angkan kay Katie Wala-Kindstone hanggang sa dulo ng mundo. Ang pagsuwi sa plano ng langit ang daan para sa hinaharap. Gagawin namin ang lahat para maiwasan ni Katie Wala-Kindstone na sunugin ang mundo at sirain ang buhay ng mga inosente. Lumiwanag ang mukha ni Ethan, at parang pinipiga ang puso niya. Ang ikatlong haligi, ang parokya, ang siyang tanging sasagot sa kanya. Ito ang pinakamahusay na uri ng tulong. Dahil kilala ng lahat ang mataas na pari na si Bradley bilang demigod, masisilayan niya ang plano ng langit ngunit hindi sa pamamagitan ni Joe-Fan. Gayunpaman, sa ganitong paraan magkakaroon siya ng wastong impormasyon tungkol sa mga palihim na diablo na gustong saksakin siya sa likod habang siya ay inaatake ng mga halimaw mula sa harapan.
Nahuli sa kanyang pagmumuni-muni, si Bradley ang gumising sa kanya, Katie wala Kindstone, ang aking angkan ay palaging neutral. Ngunit para sa kapakanan ng mga tao, gagawa ako ng exception ngayon lang. Kagabi, sumilip ako sa langit at nakita kong patuloy na tumataas ang angkan ng Larsen. 4 na kapangyarihan lamang ang sapat na lakas upang durugan ang kanilang pagsulong. Gusto mo bang magpaliwanag? Tinaasan ni Ethan ang isang kilay. Regent Estate, ang dragon sa lupa. Pamilya ng imperyo, ang dragon na nakayuko. Ang punong ministro ng imperyo, si Conrad, ang nakatagong dragon. At napapikit si Bradley at bumantong hininga nang marating niya ang puntong ito at itinuro ang hilaga. Ang pinakamalaking pag-aalala at pinakamalaking banta ko ay sa mga tao, ang imperyong Quanrong, ang kasuklam-suklam na dragon. Nakapikit ang mga mata at sumigaw si Ethan, ang parehong imperyong Quanrong na tinalo ng mga pangkat ng kabisera ng imperyo libu-libong milya ang layo mula rito. Anong kinalaman nila sa atin? Huwag mong sabihing sasamantalahin nila ang pagkakataong ito para umatake. Hindi pa rin kasama roon ang angkan ng Larsen. Nasa eskinita lang iyon ni Raisin. Hindi ako malinaw dahil hindi ako bahagi ng mga pagpupulong ng korte at hindi ko maintindihan ang politikang nababalot ng balabal at punyal. Nababasa ko lang ang kalangitan sa gabi at ang 4 na ito ang malamang na makakatalo sa angkan ng Larsen. Bumantong hininga si Bradley. Sandaling umikot ang mga gulong, ang mga mata ni Ethan ay tila naliligaw, hindi nakikita ang koneksyon. Kung paniniwalaan ko ang sinabi ni Bradley, kaninong panig si Quanrong? Bumalik sa isip ni Ethan ang esoteric debate, iniisip ang mga panahong nasa Beast King Mountain at ang mga magagandang araw na ginugol niya kasama ang dayuhang babaeng iyon. Medyo kakaiba ang dating niya rito. Mayroon bang nag-e-espya sa loob ng ating imperyo para sa imperyong Quanrong? Paano mo pa maipapaliwanag ang panghihimasok ng ibang bansa noong panahon ng digmaang sibil ng Titans? Pagkatapos ay bumaling siya sa unang 3 paksayon. Lahat sila ay may pinakamababang kapangyarihan para makipagtulungan sa isa't isa at ito ang dahilan kung bakit siya lalong naging maingat. Masyado akong inosente para mag-focus lamang sa unang 3 paksayon. Bawat isa sa kanila ay kasuklam-suklam at sapat na kasuklam-suklam para manghikayat ng mga tagalabas na makialam sa mga problema ng bansang ito. Nako, ganoon ba sila kay-tigas ng ulo para hindi maintindihan ang simpleng katotohanan ng pagpapanatili ng pamilya? Una ay isinumpa niya ang mga ito at saka nagsaya. Nagpasalamat siya sa kanyang mga maswerteng bituin na napadaan siya kay Bradley ngayon at nalaman ang mahalagang impormasyong ito kung hindi ay nanatili sanang nakatago ang alas na ito hanggang sa masaktan siya ng husto. Mabilis siyang yumuko at nagsalita, "Salamat, Elder Yu, sa iyong karunungan. Gagawa ako ng mga kaayusan ngayon din. Hindi ko hahayaang pasukin ng mga tagalabas ang ating mga lupain at ilagay sa panganib ang ating mga tao." Hahaha, para mapagtanto ni Katie wala Kindstone ang katotohanan ito, labis akong natutuwa. Pero bago ka umalis, may regalo ako sa iyo. Nakangiti, lumingon si Bradley sa nakaluhod na bata sa labas ng pinto, "Don, dalhin mo si Sheena." Sige na. Umalis na ang bata. Naguguluhan si Ethan habang nakatingin sa mataas na pari. Anong kayamanan ang ibinibigay niya sa akin? Pero wala lang ang nabasa niya sa malabong ngiti ng matanda. Ilang sandali pa, bumalik ang bata na may mabilis na tunog ng mga kampana at isang halimuyak na dumampi sa ilong ni Ethan. Pinakalma nito ang kanyang isipan at nilinis ang kanyang puso, at pagkatapos ay narinig niya ang pinakamatamis na boses, "Lolo, tumawag ka ba?" Ikiniling ni Ethan ang kanyang ulo paatras para salubungin ang pinakamalinaw na mga mata at pinakamaputing balat na nagpaalala kay Ethan. Abby. Sa katunayan, hindi sila magkapareho. Malayong mas maganda siya kaysa kay Abigail, ngunit may nakitang isang katangian na magkapareho si Ethan. Pareho silang may inosenteng dating. Parang pinakamataas na nyebe sa pinakamataas na tuktok, hindi nababahiran ng kalokohan at kasamaang sumasalot sa mundong ito. "Sheena, halika." May tonong nanunuyaw si Bradley habang sinenyasan siyang lumapit, "Apo ko siya, Sheena yon." Tumanggaw si Ethan ng maikli at isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha.
Parang katulad siya noong nandyan pa si Abigail at sa hindi malamang dahilan ay nagalit siya. Hi, ako ang Katie, wala ng angka ng Larsen, Ethan. Kumusta? Ngumiti rin si Sheena at yumuko, habang inalog ang maliit na kampana sa kanyang palso. Pumayag si Bradley, saka nagbitaw ng bomba. Katie, wala Kindstone, si Sheena ang magiging lingkod mo, aalagaan ang lahat ng iyong mga pangangailangan. Ano? Muntik nang lumuwa ang mga mata ni Ethan at Sheena. Lolo. Napaluha si Sheena sa matigas na ekspresyon ni Bradley. Kumaway si Ethan sa lahat ng dako. High Priest, sapat na ang tulong mo. Bakit kailangan mong gumawa ng ganoong kasuklam-suklam na panukala? Iniisip mo ba akong isang lech? Isang taong nakikipagtalik sa mga lalaki at nakikipagtalik sa mga babae. Hanggang sa puntong susuportahan ko ang mga tao ng aking mga kakampi. Hahaha, ito nga pala ang dahilan. Bakit pa sa tingin mo ihahagis ko ang mahal kong apo sa panga ng tigre? Sabi ni Bradley, sa totoo lang, katulad ko siya at may parehong mga mata na katulad ko. Siya ang magiging ikawalong pinuno ng angkan yon, ang banal na dalagang si Sheena. Iniiwan ko siya sa iyo upang gabayan ka kapag kinakailangan at pigilan ka sa pagdadala ng kapahamakan sa mga tao. Sa esoteric debate, nawala mo ang lahat ng pangatwiran, napilitan ang nakatago at opportunistikong angkan ng Larsen na lumabas sa publiko ng mas maaga kaysa sa kinakailangan. Para sa angkan ng Larsen at para sa bansa, ito ay isang malaking pagkakamali sa paghatol. Namumula si Ethan, napakamot sa kanyang ilong. Malinaw sa kanya kung gaano katanga ang maging mainitin ang ulo kapag kaharap si Quinley. Gaya ng sabi nila, ang pagbabalik tanaw ay 2020s. Ngunit may mga bagay na dapat gawin kahit na malinaw na hindi makatwiran. Uulit-ulitin niya itong gagawin kahit na kailangan niyang pumili muli. Hindi ako matatahimik hanggat hindi siya namamatay. Nahihiyang tumingin si Bradley kay Ethan, ang mga mata nito ay naging madilim na parang may mga kislap na kumikislap sa kaibuturan nito, katulad ni Bradley. Pagkatapos ay sumigaw siya, wala siyang kapalaran. Siya ba ang laging binabanggit ni Lolo, ang anomalya na sumaire sa tali? Ang pareho. Ang Katie, wala ng angka ng Larsen, si Ethan. Habang tumatawa, si Bradley, na may malaking pagmamahal kay Sheena, ay nagsalita, Sheena, huwag mo akong sisihin. Wala akong ibang pagpipilian. Ito lang ang paraan para mailigtas ang mga tao, sa pamamagitan niya, na siyang nagpapabago ng kapalaran. Isa siyang taong malupit, hindi mabait. Kahit na may kakayahang pahirapan ang mga inosente. Ang tanging nais ko lang ay manatili ka sa tabi niya, upang gabayan siya sa matuwid na landas at iligtas ang mga tao. Ubo, mataas na pari, nang may buong paggalang, minura mo ba ako? Mabuti ba iyon? Nagsalita si Ethan nang may pag-aalinlangan. Umiling lang si Bradley, hahaha, lagi namang nakikita ni Katie wala Kindstone ang sarili niya bilang isang malupit na tao. Kaya paano magiging mahalaga ang mga salitang iyan? Ituring mo na lang itong isang papuri. Mataas na pari, ngayon alam ko na kung bakit mo sinabing ang aking walang kahihiyang karakter ay nagpaalala sa iyo ng nostalhiya. Hindi ka pa rin nagbabago, matatag ka pa rin. Maaaring ako ay walang hiya, ngunit hindi rin ako katulad mo, na minamaliit ang isang tao ng harapan. Napakabait mo talaga. Nagalit ng husto si Katie wala Kindstone kay unwanted controver, halos dumura na siya ng dugo. Malayo ako sa kapares mo. Gaya ng sabi nila, ang bawat henerasyon ay natatalo ang huli. Ang mga bata ngayon ay lalong lumalakas araw-araw. Paf! Paf! Pinanood ni Sheena ang pagtatalo ng dalawa at humajejek. Tinapik ni Bradley ang ulo ng kanyang mahal na apo, at itinulak ito palayo. Katie wala Kindstone, si Sheena ay nasa iyong pangangalaga. Malaki ang maitutulong niya sa iyo. Huwag mo sana siyang iwan, hindi siya pabigat. Hindi ako laging nandyan para gabayan ka, pero kaya niya. Malaki ang maitutulong niya. Nagtaas ng kilay si Ethan at naramdaman niyang may ipinahihiwatig ang matandang lalaki habang binibigyang diin ang kakayahan nito, ngunit tumango pa rin siya. Tama angkot sa isang bagay. Mas mabuti nang may scryer sa tabi ko kaysa sa pagtakbo papunta rito kada 2 araw. Kaya nagkasundo sila. Si Bradley mismo ang nakasaksi sa kanilang paglabas.
Halos ayaw nang umalis ni Sheena, habang nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata, ngunit agad siyang nahila ni Ethan palayo. Ito ay isang kayamanan dito mismo. Huwag sayangin, huwag magkulang. Ang eksenang ito ay agad na maglalagay ng isa na namang kasumpa-sumpa na tsismis sa patuloy na lumalaking listahan ni Ethan, na isa raw itong human trafficker. Ang walang nakapansin ay ang pares ng malamig na mga matang nakatingin sa kanila mula sa isang madilim na sulok. Ilang sandali pa, isang anino ang sumilay, at pumasok sa kanyang pandinig ang mga salita. Bumulong siya at napangisi, itong matandang Aztec na nagpapakamatay, neutral sa loob ng isang siglo at ngayon ay nagpasya siyang gumawa ng exception. Naglaho ang figure. At ang langit sa itaas ng parokya ay mabilis na dumilim, dala ang ulan at malalakas na hangin. Natigilan ng mataas na pari sa pagbabagong ito at ang kanyang malayang kalooban ay naging seryoso habang bumantong hininga, ang mahalaga ay hindi ang magiging kapalaran ng aking pangalan, kundi ang ikabubuti ng mga tao. Hahaha. Pagkatapos ng mahinang tawa, kumislap ang kanyang mga mata na may matibay na determinasyon. 370. Sheena, sana ay hindi ka magalit kung tawagin kitang ganyan. Habang papunta sa angkan ng mga Larsen, magkasabay na naglalakad sina Ethan at Sheena. Ngunit palagi siyang may mapang-uyam at nakakatakot na ngiti sa tuwing titingnan niya ang dalaga, na para bang isa itong napakabihirang kayamanan. Nanginig si Sheena at namuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Ang paraan ng pagkakangiti ni Ethan ay parang isang estranghero na inabutan ng candy, at natakot siya. Tumawa si Ethan, hahaha, Miss Sheena, hindi mo kailangang matakot. Ipinagkatiwala ka ng lolo mo sa akin para tulungan akong makumplito ang aking master plan. Sa katunayan, nasa iisang panig tayo. Kapag natapos na ang lahat ng ito, malaya ka nang umuwi. Kahit kaunti lang ang ating pagkakakilala sa isa't isa nitong mga nakaraang sandali, sigurado ka pa rin sa aking pagkatao. Manatili ka lang sa iyong tunay na pagkatao at marami kang mararating. Gagawin kitang sikat. Aalagaan kitang mabuti, hihihi. Hindi niya alam na ang lahat ng pagyayabang na ito ay maaaring may kinalaman sa kung paano ang babaeng ito ay may parehong karakter kay Abby. Napatawa si Sheena. Matagal niya itong tinitigan bago nag-ipon ng lakas ng loob, SKT wala Kindstone, maraming beses na akong binalaan ni Lolo na masama kang tao at ako ang gagabay sa iyo sa landas ng kabutihan. Pero hindi ka naman ganoon kasama sa paningin ko. Hahaha, kaya nga sinabi kong hindi mo ako kilala. Umiling si Ethan at natawa sa loob-loob niya sa babaeng madaling mapaniwala. Biglang lumakas ang hangin at natabunan ang dalawa ng dilaw na alikabok. Sumigaw si Ethan, lason. Sheena, pigilin mo ang hininga mo. Hay, walang silbi. Kayang-kaya ng lason ko na tumagos kahit sa depensa ng isang Radiant stage expert. Tumagos ang nakakatakot na boses sa tenga ng dalawa habang lalong kumakapal ang dilaw na alikabok sa kanilang paligid. Napangiwi si Ethan habang pinapanood ang pag-ikot ng mundo, isa itong pampakalma. Kasabay ng isang malakas na pagbagsak, natambo siya, sa sobrang lamig. Katie wala Kindstone. Sigaw ni Sheena nang biglang dumaloy ang dilaw na lason patungo sa kanya. Nakahawak siya ng ilang segundo bago nawala ng malay tulad ni Ethan. 3 lalaki ang lumipad palapit. Ang isa ay isang matanda na may mahahabang dilaw na kilay na nakalaylay sa gilid ng kanyang kulubat na mukha. Isang pitik lang niya ay nagpabalik sa dilaw na alikabok sa kanyang manggas. Labis silang natuwa nang makitang nakatakas na ang kanilang biktima para sa bilang. Hahaha, at dito ko naisip na ang pinakamahusay na Katie wala sa ilalim ng langit ay isang bagay na dapat katakutin. Isang galaw lang mula sa akin ay matamba na rin siya. Tumawa ang matandang lalaki na may dilaw na kilay. Yumuko ang kanyang mga kasamahan bilang pagpupuri, ninunong Merlin Hordes, ang iyong lason ay walang talo. Kahit si Phil Kinghall ay hindi makakapantay sa iyo. Wala lang si Phil Kinghall kumpara sa akin. Kung iisipin natin noong imbitahan ako ni Phil Kinghall na maging venerable nila, pinagkumpara namin ang mga lason pero hindi ba't sila ang nagkukulang sa bawat pagkakataon. Ang tanging mayroon lang sila para sa kanilang sarili ay isang walang laman na pangalan. Nanunuya ang ninuno, si Ethan lang ang gusto ng pangalawang prinsipe. Ano ang gagawin natin sa kanya? Ninuno, narinig kong si Ethan ay laging mayabang at walang pakialam at kakaunti lang ang mga taong pinapahalagahan niya.
Ang pagsama ng babaeng ito sa kanya ay nangangahulugan lamang na isa siya sa mga ganoong tao. Kunin din natin siya. Maaaring para sa ikabubuti ng kamahalan. Yumoko ang isa sa mga lalaki at tumanggo si Ninunong Merlin Hordes. Binalot ng dalawang katawan sa lupa ng dilaw na alikabok at lumipad palayo. Nagmadali ang dalawa pa upang mahabol. Natulala sana sila ng husto sa madaling panalong ito, kung hindi ay mapapansin sana nila ang isang taong nanginginig sa hindi kalayuan dito na nakasaksi sa lahat ng ito. Kung susuriing mabuti, agad siyang makikilala bilang ang tagapag-alaga ni Prinsesa Mandy mula sa seremonya ng paggawad ng parangal. Diyos ko, ang laki nito. Kailangan ko nang sabihin sa prinsesa. Sa wakas ay nakabawi na ng katinoan ang bata pagkatapos ng 15 minuto, at tumakbo papunta sa palasyo ng imperyo ng may pagkataranta. Wala pang isang oras, ipinakita ng hinihingal na bata ang kanyang badge sa mga gwardya ng gate. Ako ang katulong ng prinsesa, papasukin mo ako. Samantala, sa silid ng prinsesa, pinupunasan ng isang mataba ang umaapaw na pawis sa kanyang noo habang hinihingal, Mandy, lumabas ka. Mamamatay na ako rito. Niyanig ng mataba ang lupa sa kanyang pagbagsak, habang patuloy na nagmumura, ano ba ang problema sa lugar na ito? Bakit napakalaki nito? Hindi makatwira na ang emperador lang ang sumakay sa isang palanquan. Malinaw na para sa kawawa kong sarili ang patakarang iyan. Kung gayon, ano ang ginagawa mo sa pagtakbo sa paligid ng Imperial Palace? Bakit hindi ka manatili sa iyong manor? Hay. Isang hajijek ang narinig mula sa labas ng pinto. Si Prinsesa Mandy ay lumabas mula sa loob na may masayang mood. Lumingon si Fatty upang tingnan ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Sa tingin mo ba ay gustong tumakbo papunta sa sirang lugar na ito? Kahit gaano pa ito kahalaga, lagi akong pinapapunta ng amang imperial sa mga lakad. Habang ang nakatatandang kapatid ay humahawak ng mga file sa Imperial Palace at ang pangalawang kapatid ay nag-aalaga sa mga gwardya, nagpapatrolya kasama nila araw-araw. Ako lang, ang isinumpang malaking buto, hindi mahal ng aking ama, ang pinalalabas kahit kailan, kahit saan. Taya ko habang mas malayo niya akong pinapadala, mas gumagaan ang pakiramdam niya, hinihiling na sana ay hindi na ako makabalik. Hay nako, napakalupit naman talaga ng mundo sa kawawang lalaking ito na may malaking katawan. Pangatlong kapatid, siguro'y nabuhay ka ng mahaba at mahirap. Hinaplos ni Mandy ang ulo ng malaking karwahe, ngunit hindi nawala ang ngiti sa kanyang mukha, halos mabasag na ang mukha. Kumaibot ang bibig ng mataba, at iwinaksi ang kamay, tigilan mo na ang pang-aasar sa akin, ate. Pumunta ako rito para sa opisyal na gawain. Parusa ito ng aking ama dahil sa pag-iwas mo ng tingin. Alam niya. Napaigtad si Mandy at lumungkot ang kanyang mukha, pangatlong kapatid, paano nalaman ni tatay? Sinabi ba ninyong lahat sa akin? At tinatawag ninyo ang inyong sarili na magkapatid? Umikot ang mga mata ng maliit at bumantong hininga, Mandy, wala akong sinabi. Hindi ako makapaniwala sa pag-ikot ng bansa ng walang tigil. Wala na akong oras para sa iba pa, lalo na sa pag-uulat sa iyo. Tungkol naman sa nakatatandang kapatid, pagod na pagod din siya, nag-iimpake ng papeles araw-araw. Kailan kaya siya magkakaroon ng oras para kasuhan ka? Hindi pa kasama ang pangalawang kapatid. Nakita mo naman siyang lumaki, kung paano ang tanging hilig niya ay ang nakatatandang kapatid. Hindi siya ganoon ka-boring para bigyan ka ng problema. Kung gayon, sino ang nagsabi sa kanya ng sikreto ko? Kumunat ang noo ni Prinsesa Mandy, kapag nahawakan ko ang taong iyon, pupunitin ko sila ng pira-piraso. Natatarantang pinagmamasdan siya ni Fatty, saka umiling, Mandy, hindi ka rin anghel. Kahit wala tayong alam, maririnig pa rin niya ang tungkol dito. Si ama ang emperador na may napakaraming especially iya sa ilalim niya. Hindi ka ba naghihinala na kaya mong itago ang mga kilos mo sa kabisera ng imperyo? Tama ka. Salamat sa paalala mo, ngayon alam ko na siguro na ang mga nababalitang bantay anino iyon. Gumagapang na parang mga multo, ilang malagkit na uod at mga peste. Tama ba ako? Pumalakpak si Mandy at nanumpa, sila ang mga iyon. Sino pa ang makakaalam na palihim akong lumabas? Napabuntong hininga ang mataba, saka ngumiti ng mapait, Mandy, sigurado ka bang hindi ka naglalaro ng kalahating deck?
Yung palihim mong pagsilip sa labas ng gate ay hayag na para makita ng lahat ng bahay. Bakit mo ba nababanggit ang mga shadow guard kung alam naman ng lahat? Isa pa, ang mga shadow guard ay ang sikretong puwersa ng Ama. Walang nakakaalam kung sino talaga sila. Ang tanging alam lang ay ang kanilang kapitan, ang pang-apat na haligi, ang Shadow King. Kahit ang iba pang mga haligi ay maingat sa paligid niya. Hindi ba't masyado kang nagmamalaki na iniisip mong isang malaking tao na tulad niya ang titingin sa iyo? Anong klaseng bata ako? Hindi ba't isa akong prinsesa? Nag-alburuto si Mandy. Bumantong hininga si Fatty. Mandy, wala tayong mapapala. Tanggapin na lang natin ang parusa ng ating ama. Prinsesa Mandy, tanggapin mo ang utos. Sumunod si Mandy. Naway magkaroon ng mahaba at masaganang buhay ang kanyang kamahalan. Lumuhad si Mandy, nang may lubos na paggalang. Naging seryoso rin si Fatty, sa utos ng emperador, palihim na lumabas si Mandy sa palasyo at nawala ng anumang anyo ng kagandahang asal. Nakakulong ka rito ng 1 taon, maaaring magbago depende sa iyong pag-uugali. 1 taon. Natamba si Mandy sa lupa sa gulat, namumutla ang mukha. 1 buong taon na nakakulong sa Imperial Palace, iyon ang pinakamabigat na dagok na natanggap niya. Tiningnan ni Fatty ang malungkot na prinsesa na nasasaktan at magsasalita sana ng ilang salita, ngunit isang bata ang sumugod sa takot, umiiyak ng walang tigil. Prinsesa, may nangyaring masama. Anong nangyari? Bakit ka nagpapanik? Bumantong hininga si Mandy, ano pa ba ang mas malala pa sa pagiging grounded ng 1 taon? At hindi ba't sinabi ko sa iyo na imbitahan si Sheena para basahin ako? Nasaan siya? Napabuntong hininga siya at napabulalas, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Sina Miss Sheena at Ethan ay dinukot. Ano? Sigaw ni na Mandy at Fatty. Nakita ko mismo, prinsesa. Pagsangayon ni Lucille. Sino ang may gawa nito? Kumunat ang noo ng mataba. Narinig ko silang binabanggit ang pangalawang prinsipe. Ano? Sabay na napatalon sina Fatty at Mandy. Mas maputi pa sa papel ang mukha ni Fatty. Talagang nagawa na ito ng pangalawang kapatid. Isang prinsipe na sangkot sa pagdukot. At kasama ang banal na dalaga ng mataas na pari at isang kaitiwala ng bahay. Lucille, sumama ka sa akin. Pakikinggan ko siya, Humph. Ngumisi si Mandy, sabay hila kay Lucille papunta sa silid-aralan ng emperador. Tumango lang si Lucille at sumunod. Habang si Fatty ay gulat na tumakbo palabas ng palasyo. Pangatlong kapatid, saan ka pupunta? Hindi ba natin dapat sabihin kay tatay? Sigaw ni Mandy. Huli na ang lahat para dyan. Nagngalit ang mga ngipin ni Fatty. Huli na. Naguluhan si Mandy dahil ang pangalawang kapatid ang nag-udyok sa kanila na dukutin sila, dapat ay ligtas na sila pansamantala. Paano ako makakapagpahinga ng maluwag? At hindi ako nag-aalala para sa kanila, kundi para sa aking pangalawang kapatid. Malamang nabaliw na ang matandang pangalawa para harapin ang mabangis na iyon. Maaari mong pakialaman ang hari ng impyerno, ngunit tulungan ka ng Diyos kung matapakan mo ang mga daliri ng paa ni Katie Wala Kindstone. Ang linyang iyon na sinabi noon sa esoteric debate ay hindi lamang para sa palabas. Pinunasan ni Fatty ang kanyang noo at namula ang kanyang mukha. Ang kanyang tamod ay talagang gumalaw ng may kakaibang kaanyuan, na parang hangin na lumilipad. Naisip ni Mandy na mas malala ang sitwasyon kaya nagmadali na rin siya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.